Hack Story presents. Aba, bakit namin babantayan yung asawa mo? Maghanap ka ng mag-aalaga sa kanya kung gusto mong umalis. Pero ma, Ano? Hindi ba gusto mong mahirap na babaeng yan? Eh di ngayon, magtiis ka. Galit na bulaw ni Trinidad sa anak nitong si Elijah. Pinili mong wag pakinggan. Eh di magtiis ka. ma, kung hindi ako magtatrabaho, sa tingin niyo may kakainin kayo? Abat natututo ka ng sumagot ngayon. Totoo lang ang sinasabi ko, ma. Dapat nga ngayon hindi ko na kayo kargong lahat dahil napagtapos ko na ang dalawa kong kapatid. Sana, tumutulong naman sila sa bahay. Pero bakit parang hanggang sa huli kong hininga, obligasyon ko pa rin kayong lahat? Napapagod na rin ako, ma. At talagang tila aatakihin si Trinidad dahil sa naging sagot ng kanyang anak. Hindi kita pinag-aral at naging manager ng bangko para lang hindi kita mapakinabangan, lalo na ng pamilyang ito. Ano naman kung nagtapos na ang dalawa mong kapatid? Isusumbat mo ang ginawa mo sa pamilyang ito! Hindi sa ganun, ma! Naubusan ng pasensyang sagot ni Elijah. Nakapagtapos na sila ng pag-aaral. Dapat, makaramdam naman silang tumulong. Paano ko aayusin ang pamilya ko kung pasan ko pa rin kayong lahat? Kahit nga toothpaste na kaya nilang bilhin, hihingin pa sa akin! Tumigil ka nga, Elijah! Tila nauubusan ng pasensyang pag-aawat naman ni Trinidad. Nagkakaganyan ka lang naman dahil sa asawa mong lumilipad lagi ang isip. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elijah. Wala nang patutunguhan ng usapang ito, ma. Mahirap makipag-usap sa taong sarado ang isipan. Sinasabi mo bang boba ko? Tila nasasaktang sambit ni Trinidad. Hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral dahil isinilang kita sa mundo, Elijah! Hindi ko natupad ang pangarap ko dahil nabuntis ako ng maaga ng tatay mo! Kung sino ka ngayon dahil yun sa lahat ng pagsusumikap ko. Naging manager ka ng bangko, kaya huwag mo kong susumbat-sumbatan! Tuloy-tuloy ang bibig na sigaw ni Trinidad sa kanyang anak kahit pinili na lang nitong manahimik at pumasok sa kwarto. Maghanap ka na mag-aalaga dyan sa asawa mo na nasisiraan ng bait! Wag na wag mo kong gagawing alila! Sa lahat ng sinabi ni Trinidad sa kanyang anak, pinilit lamang ni Elijah na ngitian ang asawang si Ilara habang nakatakip ang kamay sa tenga na inaakalang wala pa rin sa sarili. Ganoon ang sitwasyon nilang mag-asawa sa loob ng ilang buwang pagkakaroon ng depresyon ni Ilara. Nang makuna nito at mawala ang batang dinadala nito. Sa kabila ng sinapit ng babae, nasa tabi pa rin ito parati si Elijah. Hindi ito sumusuko na gawin ang lahat para bumuti ang lagay ng kanyang asawa. Hindi totoo ang sinasabi nila sa'yo, love. Tandaan mo, walang ibang mahalaga kung hindi ang mga sasabihin ko, ha? Sambit ni Elijah bago yakapin si Ilara. Kaya hindi ako makabalik ulit sa trabaho kasi natatakot akong iwan ka sa kanila. Alam ko ang gagawin nila sa'yo kapag iniwan kita ng matagal. Pasensya na, love, kung hindi ko kayang maibukod ka kaagad. Naubos na ang lahat ng ipon ko sa pag-aaral ng mga kapatid ko eh. Pilit na tinatataga ni Elijah ang sarili. Bilang haligi ng tahanan, hindi siya pwedeng maging mahina, lalo na ngayon sa sitwasyon ng kanyang asawa. Masama pala talaga kapag sobra ang pagbibigay. Noong kumikita ako ng malaking halaga, lahat sila nandyan para sa atin. Sila pa itong nag-uunahan na mag-alok ng maitutulong sa atin. Pero ngayong mas kailangan natin ang tulong nila, wala akong matakbuhan kahit na isa sa kanila. Hindi ko maintindihan, love. Bakit ganito ang pamilya ko? Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawala ni Elijah bago ayusin ang buhok niya. Alis si Love?
Tanong ni Ilara sa kanyang asawa na kaagad na tumango. Love, kailangan magtrabaho eh. Pilit nang ngumingiti si Elijah upang pigilan ang sarili na maluha. Mag-behave ka sa kwarto ha, Ilara? Huwag kang lalabas para hindi magalit si Mama. Iyong bruha? Inosenteng tanong sa asawa na ikinatawa nito. Oo, yung bruha. Gusto mo bang maging bruha si Mama? Kaagad ang naging pag-iling niya na ikinatawa ni Elijah. Hinalikan na lamang siya ng asawa bago nito inilak ang pinto sa kanyang kwarto upang hindi siya makalabas. Nang siya lamang mag-isa sa kwarto, saka lamang nagbago ang kilos at galaw ni Ilara. Kaagad niyang tinawagan ang kaibigan sa cellphone na itinatago niya. Hello, Ilara? Ano ka na bakla? Tuloy-tuloy talaga yung pagpapanggap mo na nasisiraan ka ng bait? Problemadong tanong ng kaibigan niyang si Mikey. Bakit mo ba ginagawa yan? Aba, isang uwi mo lang sa mansyon nyo, tapos kagad ang problema mo, no? Malungkot ang naging pagngiti ni Ilara nang maalala ang buhay niya. Sa ilang nakatayong kumpanya ng mga magulang niya at ilang ari-arian na meron sila. Bilang solong anak, alam niya sa sariling hindi siya maghihirap. Ngunit dahil sa ilang ulit na pagkabigo sa pag-ibig, dahil sa lalaking nagkagusto sa kanya at ang kayamanan niya lang ang naging mahalaga, hindi kaagad nagtiwala si Ilara. Nang umibig siyang muli, pinili niyang ilihim kay Elijah ang kanyang pagkatao, maging ang kanyang pamilya. Ang alam ng lahat ay mahirap din ang mga magulang niya. Hanggang sa ikasal sila ng asawa ay wala itong alam tungkol sa kanyang pagkatao. Siguro, karma ko na to. Kasi naglihim ako sa kanya dahil sa pagkatao ko. Nakunan ako at nawala ang baby ko. Huwag mong sabihin yan, girl. Pag-aawat ka agad ng kaibigan niya. Alam mo, sa tingin ko, baka dahil yan sa stress mo sa pamilya ng asawa mo, kaya nangyayari sa iyo yan. Hindi ko akalain ha, ang prinsesang katulad mo sa mansyon ninyo, magagawang maging alila sa bahay ng biyanan mo. Hanggang ngayon, kapag iniisip ko yon, nako, naiinis pa rin ako. Sabay pa ang naging pagbuntong hininga nila ng kaibigan. Siguro kung hindi ka nakunan, baka nagse-celebrate na tayo ng birthday ng baby mo. Mahinang sambit ni Mikey. Walang may gusto nang nangyari. Pero alam ko maiiwasan yon kung healthy environment yung pagbubuntis mo. Mabuting tao si Elijah. Napatunayan na natin yon nang hindi kanya iwanan na magkasakit ka. Kahit anong oras, pwede mong sabihin sa kanyang katauhan mo, girl. Hindi pa. Nakakuyom ang kamaong sambit niya sa kaibigan. Alam kong kapag nalaman ni Elijah ang pagkatao ko, hindi niya pababayaan ang pamilya niya. At hindi ako magdadalawang isip na tumulong. Pero, bago mangyari yon, gusto kong subukan sila. Kailangan kong malaman kung deserving sila sa pagtulong at pagsasakripisyo ng asawa ko. Kung hindi kayang ipaglaban ni Elijah ang sarili niya sa pamilya niya, ako ang gagawa nun sa kanya. Napakalaki talaga na yung pinagbago mo, bakla. Pigil na maiyak ng kaibigan niya. Mahal na mahal mo talaga si Elijah, no? Ngayon ko lang nakita ang dedikasyon mo na ipaglaban kung anong meron ka. Katulad ng pangako ni Elijah, for better or for worse, hindi namin iiwan ng isa't isa. Napatunayan niya yun. Ganon din ang isusukli ko. Ako naman, ang magbibigay ng lakas sa asawa ko. Kaagad ang naging pagtatago ni Ilara ng kanyang cellphone nang mai-off niya yun. Hindi siya naiinip sa kwartong tinutuluyan niya dahil sinigurado ni Elijah na naroon ang lahat ng kailangan niya. Paraan yun ng asawa niya upang maiwasan niya ang pamilya nito. Kauuwi ko lang galing sa racket ko, Ma. Hindi pa nga ako nakakaupo. Naririyan na naman ang utos mo. Pagpahingayin niyo naman ako. Aba, ikaw lang naman ang pwede kong utusan.
Hindi naman pwedeng dalawa mong kapatid dahil babae yun. May mga trabaho pa silang gagawin. At ako ho, wala. Baka sa boses ni Elijah ang hinanakit. Ang liit-liit lang naman ang kinikita mo sa pagdi-deliver mo. Napupunta lahat yun sa bahay, ma. Walang naging ambag ang dalawa kong kapatid kahit pareho na silang kumikita ng pera. Makakaipon sana ako kung tinutulungan niyo ako. Natural yon dahil lalaki ka, Elijah. Sagot kaagad ni Trinidad. Dapat kaya mo ang lahat. Hindi ka pwedeng maging mahina dahil ikaw lang ang aasahan ng pamilyang ito. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Ilara. Handa siyang bigyan ng magandang buhay ang asawa. Magdesisyon lamang ito ng kahit isang beses na piliin ang sarili. Hindi niya ito pababayaan. Ibibigay niya ang lahat sa asawa. Kung yung katrabaho mong may gusto sa'yo na clerk sa bangko ang niligawan mo, maganda sana ang buhay mo. Baka hindi tayo minalas ngayon dahil dyan sa asawa mo, nagkandaletse-letse ang lahat. Malakas na sigaw ni Elijah. Hindi ka ba napapagod? Araw-araw na lang! O ay di lumayas ka! Gigil na sambit naman ni Trinidad. Tingin mo kakayanin mo kapag bumukod kayo ng asawa mo? Na wala nga makapag-alaga sa kanya? Matagal na tumahimik ang paligid at sumunod na sinabi ng asawa niya ay labis na ikinagulat ni Ilara. Sa tingin mo, hindi ko kaya? Tanong ni Elijah kay Trinidad. Nagtitiis ako rito dahil matanda ka na. Hindi kita mapabayaan dahil pagbali-baliktarin mo man ang mundo. Nanay pa rin kita. Pero hanggang kailan? May hangganan ng pasensya ko, ma. Sa inaasta ng mga kapatid ko. Sa tingin mo, may pakialam sila sa'yo? Kapag nag-asawa na sila, hindi mo ba naisip na hindi ka nila iiwan? Isang malakas na sampal ang sunod na narinig ni Ilara. Nasa kwarto siya, may pagitan ng dingding, ngunit dinig na dinig ang malakas na sampal. Hindi ako iiwan ng mga kapatid mo. Hindi sila katulad mo na kukuha ng mapapangasawa na mas mababa pa sa daga. Naging mapakla ang pagtawa ni Ilara. Bakit may mga taong nakaranasan ng konting sarap? Akala mo, hindi na makakabalik sa putikan. Huwag mo lang hintayin na matauhan si Elijah. Magsisisi ka kapag nagalit ang mabait mong anak. Mahina niyang sambit. Alam kong masama na humiling ng masama sa kapwa. Pero ang mga katulad mo na maiitim ang budhi, hindi malabong hindi lapitan ng karma. Dama ni Ilara ang tensyon sa harap ng mesa, lalo nang masamang tingin sa kanya ng kanyang biyanan. Ngunit imbes na umatras, katulad ng dati, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Alam mo, magiging alila ka lang ng asawa mo, kuya. Sabi ng bunsong kapatid ni Elijah. Ang dami-dami namang babae dyan. Bakit hinahayaan mong manatili ka sa may sira ng isip? Natigilan sa pagsasalita ang kapatid ni Elijah nang ilapag ng asawa niyang kutsara nito. Gustong paikutin ni Ilara ang kanyang mata, ngunit pinigilan niya ang sarili niya dahil nagpapanggap siya. Bakit ka nagagalit? Totoo naman ang sinasabi ng kapatid mo. Wala kang karapatang magalit. Ikaw, ma, kapag nabaliw ka, gusto mo bang pabayaan ka rin namin? Malapit ka na maging senior citizen. Gusto mo bang iwanan ka mag-isa dito sa buhay mo? Anong? Halatang pinipigilan ng kanyang ina na sumapog sa galit dahil sa nagiging pagsagot ng kanyang anak. Bakit naman ako mababaliw kung matibay ako sa mga ganyang bagay? Nangyari yan sa kanya dahil mahina ang loob niya. Sa inis ni Ilara dahil sa sinabi ng matanda, ginalingan niya ang pangiinis dito at sumandok ng ulam sa kanyang pinggan. Mahirap talaga kapag nakapangasawa ng mahirap. Patay gutom! Matalas na dila
na sambit nito. Akmang tatayo si Elijah. Upang ilayo siya sa ina nito, nagmagsalitang muli ang kanyang biyanan. Mabuti na lang, hindi kayo nagkaanak. Siguradong magiging patay gutom din ang... Ganoon na lamang ang gulat ni Trinidad at ng mga kapatid ni Elijah sa sumunod na ginawa ni Ilara. Habang patuloy ang pagtalak ni Trinidad, walang pakundangan niyang pinasaka ng pagkain ang bibig ng kanyang biyanan. Oh my God! Tigalkal na bulalas ng bunsong kapatid ni Elijah. What have you done, Ilara? Mas kinalingan ni Ilara ang kanyang pag-acting. Nilakasan niyang pagtawa kasabay ng pilit na pagsubo pa rin sa kanyang biyanan. Ang dumi-dumi ng bibig niya, oh! Brass ako niyang food sa bibig niya! Sino siya? Impacta! Nagpapanggap na nagtatatalon sa tuwa si Ilara. Brass ka ng tit mo! Dumi-dumi ng bibig mo eh! Dumi-dumi ng bibig mo! Santisima! Tila aatakihin sa puso na sambit ng biyanada. Tila nasa isang teleserye na pinapaypayan nito ang sarili. Ilayo-layo mo yung asawa mo, Elijah! Baka hindi ako makapagpigil. Isunod ko yan sa anak nyo! Anong sabi mo, ma? Galit na turan ni Elijah. Ano ka ba naman, kuya? Pinipilit na ngumiti ng kapatid na bunso ni Elijah. Kahit kita ang takot dito dahil sa unang pagkakataon na magalit ng ganoon ang kanyang kuya. Alam mo naman si mama, matabilang dila niyan. Pero hindi niya naman alam minsan ang sinasabi niya. Ikaw naman kasi ma, wala kang tigil sa katatalak. Sabi naman ng pangalawa sa magkakapatid na si Elise. Galitin mo ng galitin si kuya para sa susunod layasan tayo. Kapag nangyari yun, sa kangkungan tayo pupulutin. Siyang nagbabayad ng lahat ng bills dito, no? Ang liit-liit ng sahod ko. Gusto mong mahirapan sa buhay? Sige, inisin mo siya. Bahala ka na talaga sa buhay mo pagkatapos. Patuloy pa rin ang naging sagutan sa labas, ngunit wala nang pakialam doon si Elijah. Nang pumasok na sila sa kwarto ng kanyang asawa. Nahihiya ako sa iyo, love. Sabi ni Elijah. Hindi kita maipaglaban sa pamilya ko. Ayos lang si Love. Tanong niya sa kanyang asawa. Pangako. Pigil ng asawa niya na maiyak. Sa susunod na ulitin pa ito ni Mama. Aalis na talaga tayo dito sa bahay. Hindi ka dapat nakakaranas ng ganitong pananalita sa sarili kong pamilya. Ako nga, hindi nila kayang igalang. Bakit ba umaasa pa ako na ganoon din ang gagawin nila sa'yo? I'm sorry, love. I'm sorry, Love. Tila ginagaya niyang sambit sa asawa na sinundan ng pag-ikot ng kanyang mga mata. Ngunit ang totoo, hindi siya nagsisinungaling sa sinabi dito. Gusto niyang humingi ng tawad sa asawa dahil sa ganitong pamilya ito napunta na pwede na silang lumayo at sabihin kay Elijah ang totoo niyang pagkatao na matagal niya nang itinatago. Oh, well. Kapag siniswerte ka nga naman, naiwang bukas ng magaling kong anak ang pinto. Nakangiting sambit ni Trinidad. Ang bruha? Dito ka, bruha? Nagpapanggap na nakangiting sambit ni Ilara. Nakita mo yung basura sa labas? Itapon mong lahat para may silbi ka naman sa pamamahay na ito. Dito lang ako. Bawal ako labas. Ayaw mo? Nakangiting lumapit si Trinidad at pinilipit ang kanyang tenga. Aray! Mas masasaktan ka kapag hindi ka sumunod sa akin! Aray ko po! Aray! Nang makalayo na sa kanya ang kanyang biyanan, nagawa niyang pagmasdan ang babae. Kita niyang matinding pagod dito. Maaaring maghapon na nagtrabaho ang ginang, kaya ganoon na lamang ang itsura nito.
hindi siya magrereklamo at gagawin na sanang trabahong iniuutos sa kanya. Ay, mukhang nasa maayos naman pala itong si Ilara. Training! Sambit ng kapitbahay na kaibigan nila. Ay, magandang balita yan para hindi na kayo parating may sigawan dyan. Ay, nako. Kahit maging maayos pang isip niya, hindi ko matatanggap na ang katulad niyang mahirap ang napangasawa ng anak ko. Mamalasing kami ng pamilya ko kapag ipinagpatuloy nila ang relasyon nila. Ay, yan ka na naman, Training. Ay, bakit ba kasi lagi kang kukontra sa anak mo? Hindi natin pwedeng pakialaman kung sino man ang mamahalin nila. Ay, dapat lagi tayong nakasuporta. Matatanda na sila. May sarili na silang pag-iisip para malaman kung anong tama at ang mali. Ay, nako. Kontra ni Trining sa kapitbahay. May karapatan tayo sa mga anak natin. Hindi pwedeng silang masusunod. Ay, halika na nga muna. Isasama kita sa bahay. May ibibigay akong pasalubong ng anak ko. Dumating na ang panganay mo? Ay, mabuti pa yung anak mo. May silbi, ano? Ay, Training. Oo na, eto na. Sasama na ako. Nang makalis ang kanyang biyanan, ipinagpatuloy ni Ilara ang pagtapon ng basura nang biglang nagbago ang kanyang isip at walang pagdadalawang isip na inilagay ito sa kwarto ni Trining. Kailangan mong maturuan ng leksyon, Mama. Pasensya na po. Pero dahil basura ang isip mo tungkol sa mga taong mababa sa'yo, kailangan mo ring maramdaman ang pakiramdam na maging isang basura. Sandali pang naghintay si Ilara nang marinig muli ang boses ng kanyang biyanan. Ay, hindi mo na kailangang ihatid pa ako. Ano ka ba? Natatawang sambit ni Trinidad sa kapitbahay nang makabalik na ito sa bahay. Ay, hindi mo kayang buhatin ang mga to, Trining. Ayos lang naman sa akin na may kayang-kaya kong mga ito. Salamat ulit sa mga pasalubong ng anak mo, ha? Pakanta-kanta pa si Trining nang ilapag nito ang mga pagkain sa mesa. Nang makainom ng tubig, saka lamang bumalik ng kwarto si Trining. Ganoon na lamang ang malakas na pagsigaw nang makita ang mga basurang inilagay niya sa kwarto nito. Ay! Walang iya ka talaga, Ilara! Galit na sinipa nito ang pinto kung saan hindi nito mabuksan dahil sa nakaharang sa likuran nun. Papatayin kitang babae ka! Buksan mo ang pinto! Buksan mo to! Hindi ko naman kinalat eh. Buti nga, nilapag ko lang si higaan niya. Umalis ka dyan sa pinto, Ilara! Oo, away mo ko. Palo. Mas kinalingan pa ni Ilara ang paggamit ng boses ng isang bata bago magpapanggap ng malokong pagtawa. Dito ka bukas pinto. Bubuksan mo ang pinto? O gigibain ko to, Ilara! Ma! Anong ginagawa mo? Sambit ni Elijah na dali-daling inawat ang kanyang ina. Bakit ba galit na galit ka na naman kay Ilara? Bakit hindi mo tanungin ang magaling mong asawa? Galit na sigaw ni Trinidad. Alam mo ba ang ginawa niyan? Nilagyan niya lang naman ng basura ang kwarto ko! Bakit, Ma? Ano bang ginawa mo para gawin yun ni Ilara? Hindi naman siya gaganti kung wala kang ginawa. At ako pang may kasalanan ngayon, Elijah! Tamang-tama sa pagbukas niya ng pinto, kitang-kita niya na na-high blood ng itsura ni Trinidad na pinipigilan ng kanyang anak. Basura daw ako? Sabi ng bruhang niyan? Sumbong ni Trinidad. Kaya naman pala. Ay naku, Ma. Bakit ba kasi hindi mo mapigilan yung bibig mo? At talagang ako pang sinisisi mo, Elijah! Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Matagal na talaga siyang sumuko sa nanay ng kanyang asawa. Tama lang talagang naisip kong gawin. Hanggang nandito yung magaling mong asawa, hindi ako matatahimik! Ma, madali lang yun gawin. Isarado mo lang yung bibig mo. Wala nang problema. Ikaw lang tong gustong laging naghahanap ng gulo.
Humanap ka na lang ng ibang babae, Elijah! Sigaw ng mama ni Elijah sa labas ng kwarto. Puro kamalasan lang ang ibinibigay sa iyo ng asawa mong yan. Tingnan mo! Nagkakagulo ang pamilya natin dahil sa kanya. Ako nang nagsasabi sa iyo, malas si Ilara! Hahanapan kita ng iba. May ipapakilala ko sa iyo. Iwanan mo ng babaeng yan! Ang akala ni Elijah hanggang salita lamang ang kanyang ina at hindi talaga ito mangingialam at kikilos para sa kanya. Ngunit ganoon na lamang ang kanyang gulat nang pagkagaling niya sa pagdi-deliver ng paninda ay nalaman niyang may selebrasyon sa kanilang bahay nang hindi niya nalalaman. Sunod-sunod ang pagdating ng mga pagkain kaya nagmadali siya sa pagpasok sa kanilang bahay. Ma, anong meron? Tanong niya sa kanyang ina na mapansin ang dati niyang nobya at isang lalaki na hindi pamilyar sa kanya. Judy, bakit nandito ka? Galit niyang baling sa dating manluloko niyang nobya. Elijah, bumisita lang naman ako kasi may magandang sasabihin sa iyo si... Bakit napakaraming pagkain ang ipinadeliver mo? Ano bang meron ngayong araw? Tanong ni Elijah sa kanyang ina nang hindi pinapatapos ang ibig sabihin ni Judy. Ano kasi? Nandito si Attorney Montalana. Pinapaasikaso ko ang mga legal na paghihiwalay niyo ni Ilara. Nandito si Judy. Hindi pa rin nagbabagong tingin niya sa iyo, anak. Handa siyang makipagbalikan sa iyo at may kasal sa iyo. At maging legal ang paghihiwalay niyo ni Ilara. Siya ang babaeng para sa iyo, Elijah. Alam mo naman, sa laki ng babuyan at litsunan ni na Judy, talaga namang hindi ka maghihirap. Hindi ko akalaing aabot ka sa ganito, ma! Pigil ni Elijah na sumabog sa galit, kaya ganoon na lamang ang pagkakuyom ng kamao niya. Sino ka? Para magdesisyon ka sa buhay ko, ha? Nanay mo ko! Galit na turan ng kanyang ina. Kapag nagpatuloy ka sa pakikisama sa asawa mong baliw na yan, walang mangyayari sa buhay mo, Elijah! Maghihirap ka, magiging talunan ka! Ma! Malakas na sigaw ni Elijah kasabay ng pagbato niya ng upuan sa kanilang babasaging mesa. Makikita ang matalim niyang pagtitig sa kanyang ina na nagawang umatras dahil nakaramdam ng matinding takot sa kanyang anak. Para maitago kaagad yun, mabilis ang naging pagtakbo ng matanda sa babasaging mesa nito na nagkapira-piraso. Ang mahal-mahal ng bili ko sa mesang ito! Problemadong sambit ni Trining na tila pinagsawalang bahala ang kanyang anak. Hindi ko na to sa'yo pababayaran. Basta't huwag ka nang magalit sa akin, Elijah. You see, Elijah, concern lang naman sa'yo ang mami mo. Pinipilit na ngumiti ni Judy na dating kasintahan ni Elijah kahit nakakaramdam ito ng matinding takot. Ngayon lang kita nakitang magalit ng ganyan. O sige, hindi ko na pala papupuntahin muna rito ang mga parents ko para mamanhikan. Ikaw naman kasi, tita. Bakit naman pinigla mo si Elijah? Ha? Pilit na ngumiti ang kanyang ina. Pababalikan ko na lang sa ibang araw si Attorney at si Judy para... Gusto mo talagang kamuhian kita, ma? Pilit na pinapakalma ni Elijah ang kanyang sarili, ngunit wala yung silbi. Ilang ulit ko bang sasabihin? Huwag na huwag mong pakikialaman ng buhay ko. Wala kang karapatang kontrolin ako. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elijah. Kita ang matinding galit kay Trinidad nang sagutin ito ng kanyang anak. Anak lamang kita! Nakadurong sambit nito. Kung hindi mo ito gagawin para sa'yo, hindi malabong sa susunod, pupulutin ka sa kangkungan, Elijah! Para sa kabutihan mong ginagawa ko! Kabutihan ko? O kabutihan mo? Dama ni Elijah ang tuluyang pagsuko sa kanyang ina. Alam ko na paulit-ulit lang itong mangyayari.
isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Kung hindi mo kayang respetuhin ang asawa ko, o kahit ang intindihin ako bilang anak mo, magkanya-kanya na lang tayo. Iiwan mo ko? Nanlaki ang mga matang tanong ni Trining. Magagawa mong iwanan ang pamilya mo? Nakakalimutan mo na ba ang lahat ng sakripisyong ginawa ko sa inyong magkakapatid? Halos ibenta ko ang sarili ko para magkaroon kayo ng magandang buhay. Pagkatapos ngayon, iiwan mo ako. Ikaw ang pumili ng desisyong niyan, Ma. Hindi niyo rin pwedeng isumbat sa akin ang sakripisyong ginawa niyo. Kung yun lang naman ang sumbat niyo, matagal na akong bayad. Sobra-sobra pa nga ang sukli dahil sa lahat ng ginawa ko sa pamilyang to. Ngayon ko na lang naranasang piliin ang sarili ko. Sa unang pagkakataon, sarili ko naman ang pinili ko nang mahalin ko si Ilara. Pero itong inabot ko. Dali-dali ang pagtalikod ni Elijah para puntahan ang kanyang asawa. Wala siyang pakialam kahit pinipigilan siya ng kanyang ina. Ngunit ganoon na lamang ang pagtataka niya nang makitang sirang kandado ng kanilang pinto. Sa pagbukas niya ng kanilang kwarto, wala roon ang kanyang asawa. Ma! Nasaan si Ilara? Mas tumindi ang takot na nararamdaman ni Trinidad dahil sa boses ng kanyang anak. Nasaan ang asawa ko? Baka tumakas yung baliw mong asawa kaya? Mas malakas ang naging pagtabig ni Elijah sa florera na una niyang nahawakan. Ang mahal ng bili ko dyan, Elijah! Ma! Nasaan ang asawa ko? Tinatanong kita! Mas pipiliin mo talagang babaeng yun! Oo, Ma! Walang pagdadalawang isip na sagot sa kanyang ina. Kaya tatanungin kitang muli. Nasaan ang asawa ko? Kuya! Ano ba? Nasasaktan na si Mama. Galit na tura ng bunso niyang kapatid. Saka lamang napansin ni Elijah na naging mariin ang pagkakahawak niya sa kanyang ina. Kaya mabilis niya itong binitawan at hinarap ang kapatid. Nasaan ang ate Ilara mo, Ember? Tanong niya sa bunsong kapatid. Huwag kang magkakamali ng sagot dahil hindi mo magugustuhan ang susunod kong gagawin. Hindi mo naman ititigil ang patuloy na pagbibigay sa bahay, di ba, kuya? Alam mo naman, maliit pang sahod ko. Hindi sapat kung magbibigay pa ako rito sa bahay. Madami akong kailangang bayaran dahil branded yung kinuha ko sa online. Sagutin mo ang tanong ko. Wag, anak! Tila natatakot na pagpikil ni Trinidad. Sagot! Sorry, Ma. Takot na sambita ng bunso niyang kapatid nang masundan ang pagbasag niya ng florera. Nasa mental hospital, kuya. Dinala ni Mama sa mental hospital. Ano? Muntik nang maging pagkatumba ni Elijah dahil sa nalaman. Dinala niyo sa lugar na yun ang asawa ko? Galit na galit niyang tanong sa mga ito. Doon naman dapat dalhin si Ilara. Mahinang sambit ng kanyang ina. Ayaw mo nun? Gagaling ang asawa mo. Galit na pinunasan ni Elijah ang kanyang duha. Hindi niya akalain na hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon na ipinigay niya sa pamilya ay bibiguin pa rin siya ng mga ito. Anong gagawin mo, kuya? Takot na tanong ng bunso niyang kapatid. Imbis na sumagot, tuloy-tuloy ang pag-impake ng mga gamit ni Elijah. Isinilid na lamang niya ng isinilid sa baga ang una niyang makita at hindi pinapansin ang patuloy na pagpikil ng kanyang pamilya. Ang nasa isipan niya ng mga sandaling yun ay ang kanyang asawa. Naisip niyang takot na nararamdaman nito nang sapilitang dalhin sa lugar na yun. Ayaw mo bang mapabuti ang lagay ng asawa mo? Tanong pa rin ng bunso niyang kapatid. Gagaling sirong kaagad kapag… Walang sira ang pag-iisip ni Ilara! Anong sinabi mo? Pilit na natawa ang bunso niyang kapatid. Nasobrahan ka na sa pagmamahal kay Ate Ilara? Wala nang sira ang isip ng asawa ko! Ano? Matagal nang gumaling ang depresyon niya. Mahina niyang sambit. Nagpapanggap lang din siya na may sira sa pag-iisip. Ibig sabihin, matagal na siyang gumaling?
Muling sabi ng bunso niyang kapatid. Hindi sumagot si Elijah. Matagal niya nang alam yun, ngunit pinabayaan niya ang asawa. Higit sa kanino, siya ang mas nakakakilala rito. Alam niyang matagal na itong gumaling, ngunit pinabayaan niya si Ilara dahil sigurado siya na ito ang ginamit ng asawang paraan upang makapagpatuloy sa buhay nang mawala ang anak nila. Dahil aminin niya man o hindi, pagbali-balik na rin man ang mundo, isa sa dahilan kung bakit nakuna ng asawa niya ay dahil sa matinding stress na nararanasan nito sa bahay nila. Ibig sabihin, lahat ng pang-aasar sa akin ng asawa mo ay maayos na ang isip niya. Kaya naman pala ang lakas ng loob mong ikulong ang asawa mo sa kwarto. Ano yon? Pasarap lang sa buhay habang lahat ng tao dito may mahalagang ginagawa. Ma, tumigil ka na nga. Problemadong sambita ng bunso niyang kapatid na makikita ang ekspresyon nito. At bakit ako titigil? Niloko tayo ng babaeng yon. Siguro nagpanggap siya para hindi makapagtrabaho. Nautakan ako ng walang hiyang yon. Ma, sambit ulit ng kapatid niya. Kuya, dito dinala ni Mama si Ate Elara. Natatakot na sambit ng kapatid niya nang ipakita nito ang address sa cellphone. Kuya, si Mama lang ang may kasalanan sa'yo. Huwag mo kaming idadamay ha. Nang mabasang nakasulat sa cellphone ng bunsong kapatid, hindi na nagsalita pa si Elijah. Alam niyang hindi natatakot sa galit niya si Amber. Ang ipinag-aalala nito ay hindi na pagsustento sa pamilya ngayong aalis na sila sa kanilang bahay. Ah, ganyan! Galit na sigawa ng kanilang ina. Handa kang kalimutan ng pamilyang ito dahil sa babaeng yon. Pwes, kalilimutan ko na may anak ako na walang utang na loob na katulad mo. Hindi ka na parte ng pamilyang ito. Wag ka nang babalik dito, Elijah! Walang pakialam at tuloy-tuloy lang na naglakad si Elijah. Hindi na mahalaga ang sinasabi ng kanyang ina. Ang nasa isipan niya ng mga sandaling yun ay ang asawang dinala sa mental. Hintayin mo ko, love. Sambit niya habang mas pinapabilis ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Pupuntahan kita. Tuloy-tuloy ang naging pagpasok ni Elijah sa loob ng mental hospital na pinagdalhan sa kanyang asawa. Nang makarating, mas lumakas ang boses niya nang nasa receiving area na siya. Sinubukang pagtakpan ng staff ang kapalpakang ginawa. Anong wala kayong ginawang mali? Naniwala kayong lahat sa sinabi ng nanay ko? Doktor ba siya? Sir, kumalma ka. Paano ko kakalma? Ipinasok niyo rito ang taong wala namang sakit sa pag-iisip. Sabihin niyo sa akin, magkano ang ibinayad ng nanay ko para madala dito ang asawa ko? Galit na galit niyang tanong sa staff ng mental hospital. Sagot! Sir, Ngayon, hindi niyo alam ang sasabihin niyo. Dahil sa kapalpakan niyo, ako ang masisiraan ng bait kapag may nangyari sa asawa ko. Tila umaalborotong bulkan na pagbabanta ni Elijah. Ilalabas na po namin si Ma'am. Pasensya na talaga, sir. Maraming ipinakitang ebidensya yung mama niyo eh. Gagawa pa lang po kami ng follow-up check-up sa kanya. That's bullshit! Galit na turan. Huwag niyo sa aking idahilan yung ganyang rason. Hindi ako ipinanganak kahapon lang. Andito na po si Ma'am, sir. Pasensya na po talaga. Tuloy-tuloy ang paghingi ng tawad ng mga staff ng ospital. Sa susunod po, kikilatisin na namin at sisiguraduhin namin tama yung magiging diagnostic namin sa pasyente. Hindi na pinansin ni Elijah ang mga staff na kanina patakot dahil sa naging pagbabanta niya. Ang tingin lamang niya ay nasa asawa na tipid na nakangiti na ngayon sa kanya. Love? Sabi niya, kasabay ng pagpahid ng kanyang luha. Dahil sa napakatagal na panahong nanalangin siya na makita itong ngumiting muli.
I'm sorry. Walang sinabi ng kahit na ano si Ilara sa loob ng ilang segundo. Nakayakap lang sa kanya. Hinayaan nito ang sarili na maging bukas sa kanya. I'm sorry kung nagsinungaling ako. Mahinang sambit ng kanyang asawa. Mali na pinahirapan kita at nadamay sa naging galit ko sa... Wala kang kasalanan. Sa ating dalawa, ako ang may mas malaking kasalanan. Dahil hindi kita na ipaglaban ng maayos sa pamilya ko. Nang maging asawa kita, dapat ikaw nang unang naging prioridad ko eh. Pero nang dahil sa salitang pamilya, hinayaan kong patuloy akong gawin nilang basahan at abusuhin dahil hindi ako nagrereklamo. Kung may dapat nasisihin dito kung bakit ka nakunan, ako yun. Dahil bilang haligi ng tahanan, naging mahina ako. Mas naging mabilis ang pagpunas ng luha ni Ilara matapos siyang halikan nito sa labi. Sa pagkakataong ito, ako na magiging malakas sa ating dalawa, Elijah. I promise, hindi mo na mararanasan muli ang sakit na binigay sa iyo ng pamilya mo. Kung kinakailangan, ako ang maging haligi at ilaw mo para piliin mo naman ang sarili mo. Gagawin ko. Tila napakarami ng mga nangyari ng araw na yun ni Elijah. Pero mas nabigla pa siya sa sumunod na inamin ng asawa na hindi niya napaghandaan at wala siyang kaalam-alam. Bahay mo to, love? Gulat na tanong ni Elijah nang dalhin siya ng asawa sa mansyon ng mga ito. Hindi totoo yung bahay na pinagdalahan mo sa akin? Yung bahay ng mga magulang mo noon? Tila nahihilo siya. Sa mga revelasyong nalaman ngayon, gusto niyang sampalin ng sarili, tanungin ang asawa kung nagsisinungaling ito. Ngunit nang makita niya mga magulang ni Ilara na sinalubong sila, saka lamang nag-sink in sa kanya na hindi siya niloloko ng asawa. Dad? Mom? Oh, my baby. Mangiyak-ngiyak na sambita ng ina ni Ilara. We miss you, kid. Sabi naman ng ama nito. Sinabi ko na sa kanya ang totoo, Dad. Nakangiting sambit ni Ilara na sinabihan siyang lumapit. Tita, Tito. Call us Dad and Mom from now on. Nakangiting sambit ng mama ni Ilara. Nang pakasalan mo ang anak ko, anak na rin ang turing ko sa iyo, Elijah. At huwag kang mahihiya. Alam namin at narinig namin kay Ilara ang mga kwento kung paano mo siya paulit-ulit na ipaglaban sa kabila ng estado niya sa buhay. Ikaw ang nagbantay at nag-alaga sa anak ko nang magkaroon siya ng sakit. At salamat, Elijah. From now on, Elijah, lahat ng para sa anak ko ay para sa iyo na rin. Nakangiting sambit ng ama ng kanyang asawa. Nang mga sandaling yun, sumampal sa kanyang katotohanan na malaki ang pagkakaiba ng mama niya at ng mga magulang ni Ilara. Napakalayo ng agwat sa estado nila sa buhay. Ngunit nakikita pa rin na kaya nilang lumingon sa pinanggalingan. Ibang-iba sa mama niya na nakaramdam lang ng konting ginhawa ay naging matapobre na. Salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Maluwag sa dibdib na sambit ni Elijah. Nang sila na lamang sa kwarto, hindi maiwasang titigan ng matagal ni Elijah ang asawa. Bakit, love? Nakangiting tanong ni Ilara sa kanya. Hindi ko lang maiwasan na hindi lalong mahiya sa'yo. Buhay prinsesa ka sa inyo. Lahat ng gusto mo, magagawa mo rito. Hawak mo ang lahat ng oras mo nang walang pupuna sa'yo. Dito, pwede mong utusan ng kahit na sino. Marami ring mag-aalaga sa'yo. Pero bakit pinili mong magtiis sa akin? Tiningnan siya ni Ilara bago ito seryosong magsalita. Dahil nang magpakasal tayo, ipinangako natin sa hirap man o ginhawa, hindi natin iiwan ng isa't isa. At napatunayan ko yon ng pagdaanan natin, ang mga pinagdaanan natin nang mawala si baby.
Kaya ngayon, ganun din ang ibabalik ko sa'yo. Naroon ka sa mahirap na yugto ng buhay ko. At ngayon, isasama naman kita sa pinakamasayang yugto ng buhay ko. Alam ko na kinalimutan mo ng panandalian ang pangarap mo para sa akin. Pwede ka nang bumalik kahit anong oras mo gustuhin. Love? Magtrabaho ka na ulit, love. Alam kong pangarap mo na magtagumpay sa buhay, kaya't susuportahan kita. Okay lang sa'yo? Oo naman. Nakangiting sambit ni Ilara. Mas malaking tulong sa karir mo kung sa kumpanya ka namin ka magtatrabaho. Yan kung gusto mo, love. Hindi na bilang manager ngayon, kundi sa mas mataas na posisyon. Nakita ni Dad ang past performance mo. Malaking asset ka ng kumpanya kung sa amin ka magtatrabaho. Hindi ka ipopromote dahil asawa kita, kundi dahil sa galing mo. Kung okay lang naman sa'yo, love, hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Why not, love? Wala namang problema sa akin yun. Talaga? Abot hanggang tinga ang ngiti ni Ilara. Alam mo ba na doon kita unang nakilala? Ganoon na lamang ang pagkunot ng noo ni Elijah dahil ang buong akala niya ay siya ang unang nakapansin sa asawa. Naagapan ni Dad ang malaking pera sanang mawawala sa kumpanya nang dahil sa'yo. Hindi ko alam. Natawa si Ilara bago nito itinuloy ang kwento. Sa dami ba naman ang ginagawa mo nung time na yon? Hindi mo talaga ako mapapansin na kasama ni Dad sa trabaho mong yun. Hindi lang si Dad ang napabilib mo. Kasama ako. Hindi niya maiwasang pakawalan ang ngiti dahil sa mga kwento ng asawa. Wala siyang kaalam-alama na habang ginagawa niyang trabaho ay sinisimula na rin pala ng tadhana ang kwento ng kanilang pag-ibig. At narito na sila ngayon, parehong ipinaglalaban ang pagmamahal nila sa isa't isa. Love, marami pa akong ipaparanas sa'yo. Gusto kong ipakita mga deserve mong makuha sa buhay. Sabi ni Ilara nang hawakan nito ang kamay niya. Alam kong hindi madali para sa'yo ang mga nangyayari. Pero wag mong kalilimutan na nandito lang ako. Sa mga sumunod na araw, hinayaan ni Elijah na yakapin ang bagong mundong iniaalok sa kanya ng kapalaran. Ilang meetings, maraming mga papeles at kung sino-sinong importanteng tao ang nakaharap niya. Ngunit hindi siya nakakaramdam ng pagod. Lalo siyang naging uhaw na patunayan sa sarili sa mga magulang ng kanyang asawa. Ayaw niyang isipin ng mga ito na nagkamali sa pagpili sa kanya si Ilara. Gusto niyang ibalik ang lahat ng tiwalang ibinibigay ng mga ito habang nagtatagumpay sa buhay. You make us proud, son. Sabi ng daddy ni Ilara kay Elijah. Nabalitaan ko. Ikaw ang reason kung bakit nakapagsarado ulit tayo ng billions deals. I'm just doing my job, Dad. Sabi niya. Ayokong sayangin ang tiwala ng pamilyang ito. Ito ang tatandaan mo, iho. Wala kang dapat patunayan sa amin. Sapat na sa aming minahal mo ng totoo ang anak ko. Doon pa lang, nakuha mo ng buo ang boto namin ng dad mo. Sabi naman ng ina ni Ilara. Now that I have the chance, tutulungan ko po ang company nyo na mas lumago pa. Siguradong pangako ni Elijah. Wala nang iba pang mahihiling si Ilara. Tila lahat ng pinanalangin niya ay nakuha niya na. Napakasaya niyang makita na magkasundo ang mga magulang niya at asawa. Ibang-iba sa naranasan niya sa panahong nasa bahay siya ng mga magulang ni Elijah. Wala nang mahihiling pa si Ilara. Tila lahat ng panalangin niya ay nakuha niya na. Napakasaya niyang nakikita na magkasundo ang mga magulang niya at ang asawa. Ibang-iba sa naranasan niya
ng mga panahong nasa bahay siya ng mga magulang ni Elijah. Attend ba kayo ng birthday ng kapatid ng bruha mong biyanan? Hindi naman kayo magkagulo roon. Hindi naman siguro. Pagsisinungaling ni Ilara sa kaibigang si Mikey. Alam mo, sa lahat ng kamag-anak ni Elijah, ang tita niya lamang ang naging mabait sa amin. Hindi ko lang lubos na maisip kung sino pa itong walang-wala. Siya pang parating nariyan para sa amin. Hindi mo talaga masasabi ang tao, no? Umiiling na sambit nito. Eh di anong bibilhin mong regalo? Kung anong nararapat para sa kanya. Nakangiting sambit nito. Deserve ng tita ni Elijah ang magandang bagay sa mundo. Dahil wala pang nakakaalama ng buhay na mayroon sila ngayon ng asawa, hindi niya pwedeng pangunahan si Elijah. Gusto niyang hintayin muna ang sasabihin nito bago sila gumawa ng susunod nilang hakbang. Tingin mo, gusto niya to? Nakangiti niyang tanong sa kaibigan at ipinakita ang branded na bag. Aba, kahit sino magugustuhan ng regalong yan, ha? Then, it's perfect. Araw ng kaarawan ng tita ni Elijah, hindi nila nakalimutang magpadagdag ng iba't ibang putahe sa kanilang handa na pagsasaluhan ng mga bisita sa maliit na barong-barong nito. Nag-abala pa kayo, Ilara, Elijah. Nahihiyang sambit ng tita Helen nila. Ayos naman itong lumpia at pansit. Yung iba rito, hindi ko pa natitikman. Medyo nakaluwang-luwang na po, tita. Nakangiting sambit ni Elijah. Sana itulong mo sa aming mag-asawa at sa kabaitan mo, tita. Kulang pa ang mga handang ito bilang pasasalamat namin. Anong kulang? Bahagyang tinapik ni Tita Helen ang kamay ni Elijah. Akala mo hindi ko alam? Kayong nagbigay sa akin ng mga materyales sa pagpapagawa ng bubong ng bahay ko, ano? Abay, wala naman akong tinatayaan. Kaya nga nagulat ako nang malaman ko na nanalo raw ako. Parehas silang natawa ni Elijah dahil sa hinaing ng Tita Helen nila. Medyo nakakaluwag-luwag na ako kahit papano, tita. Pagpapalusot ni Ilara. Ay papanong itabi nyo na lang sana yung pera. Kailangan nyo yan dahil nagsisimula pa lang kayong bumukod. Eh kaso sabi ng nag-deliver, hindi na raw pwedeng ibalik. Abay nagulat pa ako nang may magpunta kaagad na karpentero at inayos yung bubong namin. Kapwa sila natawa sa hinaing mulit ng kanilang tita. Tita, regalo po namin yan sa'yo. Nakangiting sambit ni Ilara. Nag-abala pa talaga kayong mag-asawa. Ay ayos na itong ipinagawa niyong bubong ng bahay namin. Yung birthday, lumilipas lang yan sa aming matatanda. Buksan mo na, tita. Nakangiting sambit ni Ilara. Bag? Ang ganda naman ito, Ilara. Salamat sa inyo ni Elijah. Nakangiting sambit ng tita nila. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito. Pwede mong ibenta yan, tita, kapag ayaw mo lang naman ng design. Ay naku, Ilara, bigay niyo sa akin to, tapos ibibenta ko. Aba, nandito pala kayong dalawa. Nakatakas ang kilay na tanong ni Trinidad. Bagang regalo niyo kay Helen? Siguradong peke yung bag na yan kasi wala naman kayong pambili. Gustong matawa ni Ilara nang magpanggap ang kanyang biyanana na kunwari walang pakialam sa regalo nila sa Tita Helen ni Elijah. Ngunit nagkandahaba-haba naman ang liig nito para lang makita ang bag. Gusto mong tingnan, ate? Oh sus! Baka tig-100 lang yan! Yan ang binili ng dalawang yan! At wala namang problema sa akin yun, ate. Hindi nasasaktang wika ng Tita Helen nila. Sapat na sa aking naalala nilang kaarawan ko. Hindi kaya magulat si Tita Helen kapag nalaman niyang 500,000 ang presyo ng binigay kong bag? Mahinang sambit ni Ilara sa kanyang asawa. At kayong dalawa, sino kayo para magpakita sa harapan ko?
Galit na tanong ni Trinidad. Ano? Hindi nyo kaya mag-isa, no? Kaya nga kayo nandito sa bahay ni Helen kasi wala na kayong makain. Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang mga nakarinig sa binitawang salita ni Trinidad. Wala ho kayong alam. Sambit ni Ilara sa biyanan. Kung malalaman mo lamang ang tagumpay ng anak mo ngayon, baka kayo rin mismo ang lumapit sa kanya. At bakit ko naman gagawin yon? Aba, saan ba na-promote yung magaling kong anak? Mula sa pagiging delivery boy, naging tricycle driver na? Ganun ba? Alam niyo naman na wala na akong sakit. Sa kalagayan kong ito, ano sa tingin niyo ang ginagawa ni Elijah? Ganoon na lamang ang naging malalim na paglunok ni Trinidad. Imposibleng may tumanggap pa sa kanya. Ngayong siya mismo itong nag-resign. Ate, huwag mo namang ipahiyayang anak mo rito. Aba, gagawin ko ang gusto ko, Helen. Hindi mo sasabihin yan sa akin kung naranasan mong sakit ang ulong pinagdaanan ko sa dalawang ito. Kaya sigurado ako, walang tatanggap pa kay Elijah. Sira ng pangalan niya. Hindi ho kayo nakakasiguro. Pigil ni Ilara na magsabi pa ng kahit na ano. Wasus! Ang gagaling niyo magpanggap! Wala nang magpapautos sa inyo! Kayang-kaya na namin! Kaya kung tingin mo makababalik pa kayo sa bahay, diyan kayo nagkakamali! Hindi totoo ito sa kanyang sinabi. Nagsunod-sunod pang pagtitext ni Trinidad sa kanilang mag-asawa noong mga nakaraang buwan. Buwan-buwan, ipinapaalala nito na due date na ng bayarin ng tubig, kuryente, internet. Kahit ang budget sa pagkain ay hindi rin ito nakakalimutang ipaalala kay Elijah. Kinain din ni Mama ang sinabi niya. Umiiling na sambit ni Elijah sa kanya. Akala ko ba hindi siya lalapit sa atin? Hindi na ako nagulat na ganoon ang ginawa niya. Sanay silang nakaasa sa atin sa lahat ng responsibilidad. Kaya wala silang ibang alam na gawin para umunlad ang buhay nila nang hindi nakaasa sa iba. Pero kung gusto mong tumulong sa pamilya mo, Elijah, wala yung problema sa akin. Hindi kita pipigilan. Alam ko na napakahalaga nila sa'yo at hindi mo sila matitiis. Kailangan nilang matuto sa buhay, Ilara. Hindi nila nakita ang hirap ng ginagawa ko para mapatakbo ng maayos ang pamilya namin. Napakahirap kapag involve ang pera sa problema ng pamilya. Kung gusto nila na may mangyari sa disposisyon ng buhay namin, kailangan nilang baguhin ang takbo ng isip nila. Ikaw ang bahala, love. Suportado naman kita sa mga gusto mong gawin. Alam ko yun, love. Basta, sa pagkakataong ito, babawi ako. Ako ang magiging haligi ng pamilyang bubuuin natin. Para may hindi ka pa sinasabi sa akin. Hindi sinasabi? Ganoon na lamang ang paglapad ng ngiti nang may maisip pang mabuti ang asawa. Nang maalala niya ay ganoon na lamang ang malapad nitong pagngiti. I will be part of board of directors, love. They've seen my hard work, love. First time daw na may nangyari sa history na sunod-sunod ang proyektong pumapasok sa company. Dahil din sa mga magagandang balita, magkakaroon na kaagad tayo ng next branch. Pigil ni Ilara ang maluha habang nakikita ang asawa. Alam niya ang hirap at pagsasakripisyo nito sa ginagawa. Kaya naman ngayon ay pinagpapala. Nang malaman nila ang pagka-promote ko, saka lang sinabi ni Dad kung sino ako. Ganoon na lang ang gulat nila kasi wala raw special treatment na ginawa ang mga katrabaho ko. Ibig sabihin, para sa akin daw talaga ang posisyon ko, love. Sabi ko naman sa iyo kayang-kaya mo. Ikaw lang itong nagdududa parate sa sarili mo. Kahit naman, ang galing-galing mo. Sus, binubola mo lang yata ako. Kasi asawa mo ko. Parehas silang natawa sa pagbibiro ni Elijah. Habang abala sa pagtatrabaho si Elijah, ang inaatupag naman ni Ilara ay ang pagpipinta na matagal niya nang hindi nagawa noong nasa puder pa siya ng kanyang biyanan. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, hindi niya pinalagpas ang bawat araw na lumilipas.
hindi na siya nag-aksaya ng panahon dahil plano niyang buksan ang kanyang art gallery ngayong taon. Sabi ko na nga ba, nandito ka lang. Ma'am, Nakangiting binati ni Ilara ang kanyang ina. ang tagal mo nang nakakulong dito sa bahay. Sumama ka kaya sa aking mag-shopping? Ma'am, alam mo naman, Mami, na ayoko sa mga shopping-shopping na yan. No buts and saying no. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Mapilit na sambita ng kanyang ina. Hinila pa siya nito patayo sa kanyang kinauupuan. In 10 minutes, kailangan nakababa ka na. Kahit anak kita, I'm not joking. Kakalad ka rin kita palabas. Muli sanang tututol si Ilara, ngunit mabilis ang naging paglabas ng kanyang ina. At kapag ganitong inaasta nito, wala siyang magagawa kung hindi ang sumunod dito. We have all the money to be wasted. Ikaw lang itong napakakuripot sa sarili mo. Wala ka rin namang kapatid. Oh, saan namin dadalhin ng dad mo ang mga pera pinagtatrabahuhan namin? Sa charity. Sabi ko na sasabihin mo na naman yan. Umiling na sambita ng kanyang ina. Ma'am, alam mo naman, hindi natin madadala ang pera sa langit. Hindi natin madadala ang pera sa langit. Sabay pa nilang sambita ng kanyang ina, kasabay ang malakas na pagtawa. Minsan lang naman, anak. So, buy whatever you want. Ang tagal mong tiniis ang sarili mo. Deserve mo rin na bilhan ang sarili mo. Hindi lang ang ibang tao. Dahil sa naging payo ng kanyang ina, kinuha ni Ilara ang lahat ng natitipuhan niya nang hindi tumitingin sa presyo. At hindi nag-aalala katulad dati na maaaring kulangin ang kanyang budget. Hindi na rin siya nagdalawang isip na bumili ng signature bag dahil alam niyang may ilang meetings ang kumpanya nila na kailangan niyang maging presentable. Hindi ko inaasahan na mag-enjoy ako sa pag-shopping, ma'am. Sa tagal mo ba namang hindi nakakalabas ng bahay, kahit sino, ganyan ang gagawin. At kung ako yan, baka napakintab ko pa sa higa na. Hi, I miss you so much, ma'am. Ay sus, ang baby ko. Saan mo pa gustong pumunta? Libre ko lahat. Naging mas malapad ang ngiti ni Ilara dahil sa hindi pagbabago ng turing ng mga magulang sa kanya sa kabila ng naging desisyon sa buhay. Hanggang ngayon, kahit may asawa na siya, ipinagpapasalamat pa rin niya ang patuloy pa ring pagsuporta ng mga ito sa kanya. Lucas here! Mayabang nangiti ng bunsong kapatid ni Elijah sa kanya. Ano naman ang ginagawa ng sinungaling dito sa mall? Tila ganap na ganap ang kulat nito nang makita ang mami niya. Oh! Maid ka na ngayon ng mayaman, Ate Ilara? Walang prenong bibig na tanong nito sa kanya. Mabuti na yan, kaysa palamunin ka sa pamilya. Ma'am, mag-iingat kayo ha. Medyo malikot ang kamay ng isang to. Iha, nag-toothbrush ka na ba? Nakangiting tanong ng mami ni Ilara na ikinagulat ni Amber. Po? Kasasabi mo ng masama sa kapwa mo. May naamoy akong masangsang dito. Pigil ni Ilara ang matawa dahil sa sinabi ng mami niya. Nagkamali ng taong babanggain ang bunsong kapatid ni Elijah dahil masyadong palaban ang taong nakaharap nito. Ma, mabaho raw ang hininga ko? Pigil ni Amber ang maiyak nang magsumbong ito kay Trinidad na mukhang nagbabayad sa counter kaya hindi kaagad nakalabas ng departamentong pinasukan. Nagbenta ka ng mga alahas, ma? Hindi niya mapigilang tanungin ang biyanana na puno lagi ng burloloy sa katawan. Tapos, ipinamili mo ng luho ni Amber? Ma, mauubusan kayo ng resources kapag ipinagpatuloy mo ang pagsunod sa luho ni… Abat, huwag mong pakikialaman kung paano ko gustuhin
ubusin ang pera ko. Ito, anak ko to. Dito ako yayaman. Hindi ko na maaasahan ang asawa mo. Balak magmodelo ni Amber. Investment ko ang mga binibili ko. Abat, teka, bakit ba ako nagpapaliwanag sa isang kagaya mo? Katulong na yata si Ate Elara. Bulong ni Amber, ngunit sinadyang lakasan upang marinig niya. Katulong na? Ganoon na lamang ang malakas na pagtawa ng ginang. Ano kayang ginagawa ng mga magulang mo? At bakit hindi kanila pinag-aral man lang? Diyan tuloy bumagsak sa pangangatulong lang. There's nothing wrong of being a maid. Baka sa boses ng mami niya na pinipigilan nitong mag-iskandalo. Hindi ko lang maisip kung saan bunga ng galing si Elijah. Kayong dalawa, mukhang galing sa maasim na puno. Gulat na napaawang ang bibig ni Trinidad dahil sa sinabi ng ina ni Ilara. Gustong-gusto nitong sagutin ang mami niya, ngunit pansin niyang nagdadalawang isip ang biyanan niya. Kitang-kita yon sa matinding pamumula ng mukha nito. Halika na, Amber! Malakas na sigaw ni Trinidad. Pero ma, halika na! Hindi na napigilan ng ginang na huwag hilahin ang kanyang anak. Tinatanaw na lamang nilang mag-ina ang papalayong figura ng dalawa, saka pinakawala ni Ilara ang malapad niyang pagkakangiti. First time ko nakita na natakot ang bruha, ma'am. Sabi niya sa kanyang ina. May maganda palang naidudulot ang hindi nila pagsipot nung pamamanhikan at kasal ninyo ni Elijah, anak. Look at them. Hanggang ngayon, clueless pa rin sila sa kung sino ang pamilya natin sa bansang ito. Hindi nila ako kilala. Hindi nila alam na ako ang mami na. Why? Walang sinabi na kahit na ano si Ilara. Hinigpitan niya na lamang ang naging pagyakap sa mami niya. Napakaswerte ko na kayo ni Dad ang naging parents ko, ma'am. Kung sino ako today, kayo ang dahilan nun. Salamat po sa pagpapalaki sa akin bilang mabuting tao. At hindi rin patatalo sa mga nang-aapi. Dagdag pa ng kanyang ina, saka tumingin sa kanya ng may pag-aalala. I can't imagine kung ano ang sinapit mo sa pamilya nila, anak. Sa tuwing naiisip ko yun, hindi ko maiwasang huwag mag-alala kahit tapos na at hindi ka nila masasaktan pa. Hindi na po yun maulit, ma'am. Ngayon pinaplano ulit namin ni Elijah na sumubok kung sakaling biyayaan ulit kami ng supling. Ayoko nang tumira sa ganong environment. Kahit tagpi-tagpi ang bahay o maliit, basta may peace of mind ako, ma'am. Yun na rin ang pipiliin ko. I can't wait to be a grandma. Kasabay mo kaming hihiling, anak. Wala siya roong pagdududa sa laki ng tiwala ng mga magulang sa kanya. Lalo niyang pinagbubutihan na gawin ngayon ang lahat para makabawi sa mga ito. Ilang taon din niyang hindi nakita ang mga ito nang magkasakit siya. Yon ang isa sa mga rason kung bakit hindi sila bumukod ng bahay. Bukod sa malaking mansyon ay gusto niyang bumawi sa mga taong napalayo sa mga magulang niya. Nang makauwi ng mansyon, ang asawa na malalim ang iniisip kaagad ang napansin ni Ilara. Okay ka lang, love? Ang lalim niya na. Kanina pa kami nakarating ni Ma'am pero mukhang hindi mo kami napapansin. Naisip ko lang sila, Mama. Nabalitaan ko na nagbenta siya ng mga alahas para masuportahan ang pangarap ni Amber. Gusto kong tumulong pero nag-aalala rin ako. Tahimik na ang buhay natin kahit nakakatanggap ako parati ng message ng paghingi nila ng pera. Baka kapag nalaman nila ang estado ng buhay natin kumpara sa noon at piliin kong magbigay ulit, baka gumulo na naman. Anong gusto mong gawin natin ngayon? Susuportahan kita kahit anong piliin mong desisyon. I don't know, love. Pero nakukonsensya ako na hindi ako tumutulong sa kanila. Kahit kaya ko naman. Eh bakit hindi mo sila subukan?
Tanong niya sa asawa. Pwede nating subukan kung sinong nariyan kapag dumating ang araw na walang-wala tayo. Turuan mo silang mangisda at wag basta bigyan na ng isda. Anong gagawin natin, love? Interesadong tanong ng asawa niya. Wala pa nakakaalam na may trabaho na ulit ngayon, di ba? Tumango ang asawa niya sa naging tanong nito. Tawagan mo sila isa-isa o kaya i-text. Subukan mo kung sinong nandyan sa'yo sa panahong walang-wala ka. At malalapitan natin sa panahon na kailangan. Unang sinubukang i-text ni Elijah si Trinidad. Ngunit hindi ito nag-reply sa text nila, kaya naman tinawagan na ito ng asawa niya. Oh, napatawag ka! Unang pagsagot pa lamang nito ay halata ng pagkadisgusto sa boses nito. Ma, wala pa rin kasi akong trabaho. Nagsisimula pa lang sa pangangatulong si Ilara. Gusto ko sanang magsimula ng business. Alam mo naman na naubos na sa bahay ang lahat ng ipon ko. Nang sagutin ko yung lahat ng gastusin. Kahit may sakit din si Ilara. At mangungutang ka? Naroon na kaagad ang pagtaas ng boses ng kanyang ina. Wala akong may papautang sa'yo. Pinili mo ang babae mo, panindigan mo. Ma, kahit ngayon lang po, nakikiusap ako. Kailangan ko lang ang pera. Wala nga sabi. Kahit na mayroon, hindi pa rin. Walang pagdadalawang isip na sagot nito. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi mangyayari yan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elijah. Tuluyan na siyang sumuko sa isang taong inaakala niyang tutulong sa kanya. Salamat na lang sa lahat, Ma. Malungkot ng ngiti at sambit ni Elijah dahil sa kabiguan bago ibaba ang tawag sa kanyang ina. Wala? Hindi ka napahiram? Puno ng simpatya ang naging pagtapik ni Ilara sa kanyang asawa. Baka naisip lang ni Mama na hindi naman ganon kailangan ng pera. Magsisimula ka lang naman ng negosyo. We'll try again, love. Ayos lang yan. Sumunod na sinubukang tawagan ni Elijah ang kapatid na bunso. Sa pagkakataong yun, ibang naging rason niya sa paghiram ng pera. Ember, alam ko nagsisimula ka pa lang sa modeling career mo. Ganon din ang ate Ilara mo sa pangangatulong niya. Wala pa akong trabaho at kailangang ipatingin ng ate mo para makasiguradong hindi na siya babalik sa dati. Ano bang gusto mong sabihin, kuya? Diretsahin mo na nga ako. Manghihiram sana ako ng pera, Ember. Kailangan ng ate mo. Wala akong may papahiram. Alam mo namang nagsisimula pa lang ang karir ko. Kailangan ko din ng pera para bumili ng mga bagay na kailangan sa modeling. Kahit magkano lang. Anything. Wala nga, kuya. Ang kulit mo naman. Naiinis na sambit ni Amber. Sa simula pa lang kasi, sinabi ko na nga kailangan ni Ilara ay mental. Ewan ko ba sa inyo? Umiling na lamang si Elijah. Inaasahan niyang ganun ang mangyayari sa kapatid, ngunit umasa pa rin ito. Try to call Elise. Pagpapalubag ng loob pa rin ito sa asawa. Tatawagan pa sana ni Elijah si Elise nang ang pangalawang kapatid na mismo ang tumawag kay Elijah. Hello, kuya? Elise? Kuya, nabalitaan ko, kailangan mo ng pera? Oo. Kailangan sana ng ate mo na makapagpa-check up. Wala pa kasi akong trabaho at nagsisimula pa lang sa pangangatulong si... Meron ako 10,000. Kahit si Tita Helen, nagbigay siya ng 1,000. Sa tingin mo sapat na to para sa check-up ni ate? Yung iba, baka magamit mo sa ibang kailangan niya. Parehas silang nagkatinginan ni Elijah. Napakalaking halaga naman yan, Elise. Sigurado ka ba na ipaihiram mo sa akin yan? Kuya, nandyan ba si Ate Ilara? Aha? Ngayong wala na kayo rito sa bahay, marami akong na-realized. We took you for granted, kuya. Inabuso namin ni Mama ang kabaitan ninyo ni ate. Ang dami mong isinakripisyo para sa pamilyang ito. Pero kahit isa man lang na thank you, wala man lang kaming ibinalik sa inyo.
Marami ka nang nasakripisyo. Oras, dugo at pawis sa pagtatrabaho para lang tratuhin nilang basahan. Sorry kung ganun ang pinaramdam namin sa iyo, kuya. Elise, Emosyonal na sambit ni Elijah. Pigil ni Ilarang maluha nang hawakan ng kamay ng kanyang asawa. Wala itong sinabi pero alam niyang masaya ang asawa niya na kahit papano may isang taong naka-appreciate ng lahat ng sakripisyo nito sa buhay. Alam ko, maliit lang ang halagang ipapahiram ko, kuya. No, malaking halaga na yan. Singit ni Ilara sa usapan. Sobra-sobra pa. Hindi lamang pera ang simbolo ng pagpapahiram nito. Para kay Elijah, patunay iyon na may pamilya siyang maaasahan sa oras ng kagipitan. Ate Ilara, sorry kung naranasan mo ang pagka-toxic ng pamilya namin. Hindi mo deserve, ate. Alam ko kung gaano kabuti ang puso mo. Kung alam lang nila mama na katulong ka sa pagbibigay ng tuition ni Amber noon, baka mahiya yun. Napahaba na yata ang sinasabi ko. Hangad ko na maging masaya kayong dalawa. Wala akong karapatan na humingi ng tawad sa mga nagawa ng pamilya namin. But